Ang mag-asawa hindi natutulog ng magkaaway, dapat solusyonan agad. Para kay Gladys, kung hindi pa ready, pwede namang ipagpabukas. Dahil kung galit pa, paano ka susuyuin? Iyon ang nagwo-work sa kanila. Para naman kay Mister, ang gusto niya talaga ay maging maayos bago matulog, pero sa realidad hindi naman daw nangyayari yon. Ang mas maganda ay magpalamig muna kayo para mas lalo niyong maintindihan ang problema. Biro ni Christopher, kung hindi naman hahantong sa paghihiwalay ay itulog na lang daw. Kwento naman ni Gladys, galit na galit pa siya, pero maririnig mo na lang na may humaharok na sa tabi niya. Pangalawang paniniwala, dapat daw ang mag-asawa ay may access sa cellphone ng bawat isa. I don't really mind, pwedeng oo, pwedeng hindi, sagot ni Christopher. Ayon naman kay Gladys na hindi niya chine-check ang phone ng asawa. Pabirong sabi naman ni Christopher, hindi nga. Nagpasintabi muna si Tito Boy para sa susunod na tanong. After 20 years of married, may mga nagsasabi na dapat ang nangangalabit ay si Mr. dahil nakakahiya naman para kay Mrs. Sang-ayon ba kayo o hindi? Hindi agad nakasagot ang dalawa. Paliwanag ni Gladys, si Christopher ang first boyfriend niya at ito rin ang naging asawa niya. Syempre nung una, pahiya-hiya pa siya at naghihintay lang. Pero ngayon, syempre hindi na. 31 years na at siya na rin minsan. Dagdag pa ni Gladys, first and last nga daw niya si Christopher at asawa niya na ito, kaya bakit pa siya mahihiya? Sinang-ayunan naman ni Tito Boy, sabay sabing, mabuhay ka. Sabi pa ni Gladys, napaka-importante sa pagsasama ng mag-asawa ang intimacy na sinang-ayunan naman ni Tito Boy. Kailangan andun pa rin ang kilig at excitement at kailangan yon pagtrabahuhan.